What's up guys? Ako si Jimboy Martin at makakasama natin ngayon si Zeus Collins. What's up? Yes. Ang aking kaibigan, ang aking matalik na kaibigan. Siyempre, pinaunlakan tayo. Mag-hi ka naman sa mga tropa natin dyan, boss. What's up mga katropa? Ayan ako si Zeus Collins. Siyempre maraming salamat kay Jimboy Martin. Naku. Dahil na-invite tayo dito. Siyempre, chill lang, no? Chill lang dito, Oo no? naman, di ba? Relax lang. Relax lang, ah. Lamig, eh. Lamig. Gusto mo jacket? Kaya ako nag-jacket, eh. Kaya pala naka-leather ka. Yun nga guys, syempre kilala nyo na si Zeus Collins at syempre kilala nyo na rin na magkasama kami simulat sa pool, PBB pa lang, di ba? PBB pa lang. Since 2015, OG na talaga to. Ikaw din. Ha? Ikaw din, OG ka. OG since 2015. Sobrang mahal na mahal ko tong taong to at malaking pasasalamat ako dahil pinaunlakan ako dito sa podcast natin at marami siyang may share na experience niya na pwedeng kapupulutan ng aral ng iba dyan na ibang mga kabataan dyan na para maging inspirasyon, di ba? So maraming may share sa atin si Boss Zeus Collins na ngayon boss na talaga dahil nga sa Likatsu. Mamaya matutunghayan niya yan, i-promote niya mamaya mga businesses niya. Maraming daming ginagawa nito. Kaya sobrang idol tong taong to. Baka talaga, Jimboy. Naman. Hindi, idol talaga natin yan si Jimboy. Ano yan, ito yung tao na hindi ka makakahindi kasi talagang mabait to si Jimboy. Sobrang humble. Kaya tropa talaga to eh. Diba? Tama ba? Oo naman. Nanlambot ang aking puso doon Boss Collins. Anyways, ayun nga, Zeus, may mga ilang katanungan lang ako sa'yo na gusto kong marinig at gusto naming marinig mula sa'yo. Handa ka na ba? Sagutin lahat yun. Handa ka ba sa sayaw na di mo pa? Parang kanta ko yun Oo naman, ready yan. Ayun nga, syempre, una sa lahat, tatanungin natin kung saan ba talaga nagsimula si Zeus Collins? Nagsimula talaga ako sa tiyan ng nanay ko. Hindi, syempre, pinanganak ako sa Halahala, Rizal. Ayan, pero syempre, lumaki ako sa Pasay, Tramo, Pasay City. Diyan talaga ako namulat ng mga, kumbaga diyan ko na-experience, diyan ko nakita yung buhay. Street. Street talaga na kung paano dumiskarte sa buhay. Diyan ko nakita lahat yan kasi yung dun sa lugar namin, hindi naman yun yung parang village na yung, di ba? Ayun talaga, lahat ng mga kabataan, sa kalsada mo makikita. Yun, dun ako lumaki. Yun, dun ako parang dami kong mga naging kaibigan dyan, dami ko na experience. Grabe, no? Kasi sa Pasay, kasi nanggaling rin, napunta rin ako minsan dyan. Napunta rin ako minsan dyan sa Pasay. Napunta ka dyan. Napunta rin ako. Pero napadaan lang. Pero dyan kasi talaga sa Pasay, talagang talamak rin talaga. Hindi naman sa talamak, kumbaga parang doon mo rin, isa sa mga lugar dito sa Manila ay dyan sa Pasay. Kilala talaga. Kilala talaga yung Pasay na grabe, ang daming, minsan daming talagang krimen dyan. Hindi mo masasabi. Sobra. Kaya doon din talaga namulat si Collins. Simula bata pa lang, handa na siyang harapin talagang buhay. Di ba? Kumbaga, nagsimula tayo from the scratch. Pero biruin mo ngayon, di ba? So, sino ba si Zeus Collins nung high school? Ano ka ba dati nung nag-aaral ka? Ikaw ba yung matalino sa school or palagala or laging binubuli or ikaw yung nambubuli? Ako, sa school, ako yung mahihain ako tsaka sobrang ako dati. Pat-pat, yung payat na payat ako dati. Hindi ko rin alam ba't ako lumaki ng ganito eh. Sobrang payatot ako, tapos mahihain, hindi mo, yung tipong pag kinausap mo ako, isang tanong, isang sagot lang, ganun, hindi mo ako mapapasalita ng talaga nagkukwento. Tapos, tahimik ka lang. Ganun, sobrang tahimik lang. Simula grade 1 hanggang first year high school, ako yung binubuli. Isipin mo sa ganito, pag ngayon tinitignan mo di ba? Ikaw pa yung binubuli, pero nga kasi dati talagang maliit pa ako noon, tapos payatot. So as in talagang lahat kinukuha yung baon ko, yung bully na sinasaktan ka, ganun ako dati. Paano mo siya
paano ka tumindig? Tumindig ka ba? Lumalaban ka ba dati? Hindi ako lumalaban dati. Oh, as in talagang wala eh. Yung parang ako dati, takot na takot ako. Yung ganon. Yung, syempre sa Pasay, di ba? Ang dami talagang Pasay mga nga, sigang dyan eh. Lalo na yung mga nambubuli sa akin, hindi ko naman mga kasing edad. Ayun yung mga alam mo yung mga bumabagsak pa ulit-ulit na. Senior So high mas na, na sila. Mas matatanda na sila sa akin. Like, 4th year, tapos ako 1st year pala. Kumbaga talagang may edad sila. Kaya matatakot ka bilang bata. Na Pero dati ba sumasayaw na? Sumasayaw Simula na bata? ako. 6 na taon pa lang ako. Wow. Nagda-dance contest na ako sa mga piyesta, sa mga nilalaban na ako ng nanay ko sa mga barangay. Pinagkakakitaan na ako ng Seryoso? Oo. Di ba may kasabihan ka nga, sabi mo about talent? Ano yung kasabihan mo about talent? Parang mas okay na pagbutihin yung talent mo. Ay, ano yun? May kasabihan basta ka dun ayun yung sa akin, parang ayun yung umano rin sa akin, bumuhay sa akin yung talento. Talagang pinagpursigihan ko eh. Idol talaga to. Oo, talagang hindi ko siya sinayang kasi like yung kuya ko dati, kaya magka-agrupo kami niyan eh, 2 kuya ko. Tapos syempre sila dancer din. So sila parang lumihis na ng hindi na sumasayaw, hindi na simula nung nagkaedad-edad na kami. Ako dumiretso pa rin, talagang minahal ko yung talent ko, kumbaga hindi kami nag-iwanan. Nandyan siya, inaanoan ko, parang pinagpupursigihan ko para mas mapalapit siya sa akin, maging isa kami. Ganun yung nangyari, yung talent, yung sasayaw. Kaya talagang nag-work yun na tignan mo hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya. Talagang buhay ko na yan, yung pagsasayaw ko. Grabe yun. Kaya siya tinatawag na God of the Dance Floor. Pero hindi malaking G, maliit na G lang. Maliit na G. Pero hindi, totoo naman kasi unang meet ko pa lang sa'yo, sabi ko ganyan tayo na, may tikas ng taon to. Siyempre ako bata pa lang ako. Bata pa lang ako nun, natatakot nga ako sa'yo. Sa PBB, mahihain pa to sa PBB si Jimboy. Gaganon. Para siyang yan eh, yung yung gumaganong-ganon, kasi gawin lang ng ganon yan. Ay, sige po. Opo. Yung gano'n ang gawin niya. Sobrang humble nito ni Jimboy. Talagang sobrang bata. Patapos sa PBB, kaming dalawa yung magkatabi sa kama niyan. Di ba? Natatawa ako. Kami niyan eh. Kwento ba natin yung mga baho natin? Sige, okay lang. Go lang. Kasi sa PBB yan, yun sa'yo muna, tapos kwento mo yun sa akin. Sige. Sa PBB yan, si Jimboy, ayan na, matutulog na. Siyempre, sapatos, ganyan. May practice kami, may mga task kami na sayaw-sayaw. Pag maghuhubad na ng yan, ang baho ng sabi ko, boy, bawa! Sobra as in. Pero tagal na yun, bata pa to eh. Tapos sasabihin ni Jimboy, favorite ko kasi itong sapatos na to. Walang palitan. Pati medyas, walang palitan talaga. Kwento mo naman yun sa akin. Yun sa akin naman, pagka matutulog na tayo. Wait lang. Ito kasi, grabe rin eh, no? Totoo nga yun. Pero ito, si Collins na naman talaga. Meron din naman talaga itong iba-iba to. Kasi syempre, katabi kami sa kama. Good night, boy. Isang kumot lang tayo. Isang kumot lang kami. Syempre, di ba? Good night, boy. Tatalikod dyan. Tapos, biglang, gabi-gabi, no? Tapos mayat-maya. Sabi ko, sabi ko ganyan. Tapos gaganyan niya pa sa comforter. Sabi ko, Sus, ang baho! Tapos papagpagin niya pa. Sabi ko, at least nakalagpas ka na sa ganun. Kasi si Pauline ngayon, siya ngayon. Seryoso ba? Hanggang ngayon ginagawa mo. Tapos yung time na, meron pa yung weird din to si Zeus din na ano ko eh. Habang natutulog yan, gumagalaw yan. Magalaw-galaw. Kala mo gising ako? Kala ko gising. Zeus, ba't kaya gumagalaw to? Tapos sinabi ko kinabukasan kay Zeus, Collins, ba't kaya gumagalaw habang tulog? Sabi, hindi, sumasayaw rin ako sa panaginip eh. Sabi ko, kahit si Pauline sinasabi yan, gumagalaw ako lagi. Ewan ko siguro dahil meaning active ka talaga. Active sa sayo. Talaga yung, grabe. Yung sa sobrang addict ko sa pagsasayaw, Jimboy. Uy, thank you. Grabe ka naman, Jimboy. Salamat ho sa pakape ni Boss Mon. Thank you po sa Itsura Coffee. Itsura Coffee. Hindi,
Jimboy, alam mo yung sa sobrang addict ko sa guys, addict talaga ako. Pero sa sayaw. Oy. Sa sobrang addict ko sa sayaw, kahit anong marinig kong tugtog, napapagalaw ako. Kahit hindi music. Gets mo? Like, kunwari. Kahit rock. Kahit rock. Yeah, may narinig ako. Or pag nasa sakyan ako, may bumubusina. Nalalagyan ko kagad siya ng steps. Alam mo, yung parang tit, parang naano ko na siya agad. Tit, yung naano ko na. Basta sobrang addict ko, lahat ng mga naririnig ko, nagagawan ko na kaagad ng sayaw. Simula bata pa lang, no? Or nag-start na rin yan. Tapos hanggang sa nag-improve, nag-upgrade na upgrade. As in, imagine mo gawin ako ka-addict. Kahit yung pag nanonood kami ng TV, tapos yung kung ano yung sinasabi nung na ko na yung, kunwari, sinabi nung sa TV, ayusin mo naman. Nagagawa ko na kaagad ng step yun. Na ayusin mo naman. Yung parang gano'n. Oo, parang nagaganon ko siya. Sa sobrang addict ko sa sayaw, gano'n ako. Mamaya, sasample ka mamaya. Sige, kahit anong tunog. Kamusta ka naman, kaibigan? Ako'y mahal mo ba? Kaibigan. Hindi, pero ayun nga, nakakatuwa dahil nga, grabe, yung pagka-addict sa sayaw ni Collins, nadala niya pa rin hanggang ngayon. Diba? Wala akong ibang alam na trabaho. Like, ikaw, ang dami mong ang dami mong experience sa anong mga trabaho na pinasok mo. Nag-waiter ka, di ba? Oo. Naging service crew ako dati sa Mang Inasal. Mang Inasal, baka naman, no? Mabigyan nyo kami ng paunlak dito. Anyways, ayun nga, nagtrabaho. Riceman ako nun dati. Ang dami mong pinagdaanan. Ako, wala. Hindi, madami akong pinagdaanan pero sa trabaho, wala akong experience na iba. Simula nung nagtrabaho kasi ako, 15 years old, dire-diretso na yung sayaw hanggang ngayon. Hindi ko na-experience mag-waiter, hindi ko na-experience mag-janitor. Yung mga ganon, kasi puro sayaw na ako. Kumbaga yung trabaho ko, sayaw hanggang naging sa PBB, hashtags, hanggang ngayon, sayaw. Ayun lang yung naging trabaho ko talaga, sayaw. Grabe, no? Ikaw talaga yan. Kasi ako dati, nag-service crew ako nung time na yun. Dahil nga, nag-private ako sa college. Nag-private ako sa college. Nag-private ka pa, social ka pa. Hindi, kasi nga, andun lang yung engineering dati. Electrical engineering kasi kinuha ko. Gusto mo talaga. Yun talaga gusto ko. Sabi ko ganyan, paano ko kaya mababayaran yung tuition dito? Sabi ko, sige. Mag-varsity ako. Nag-varsity ako doon. Sa college ako, varsity ako, basketball. Tapos habang nagtitraining ako ng basketball, pumapasok ako. Tapos after ng pasok ko, sige, papasok ako dito. Mag-service crew ako. So, nag-service crew ako 4 hours a day yon. So, magkano yun? Magkano kinikita mo doon? Magkano lang yun eh. Pinangkakain ko pa ng yun dati. Yung kinikita ko, ino-order ko rin ng chicken nung time na doon din napupunta eh. Pero nung time na yun, gahol na talaga ako sa trabaho. Sabi ko ganyan, gusto ko nang kumita ng sarili ko. Gusto ko nang kumita ng sarili ko lang na hindi ako humihingi sa magulang ko o kaya hindi sila nagpro-provide sa akin. Gusto ko maging, alam mo yung sabik na ako na kumita ng pera dati. So, kaya yun, napunta ako dun sa mga point na yun. Tsaka sa anong tawag dun? Medyo ignorante ako sa trabaho dati. Kasi yung environment namin dati, mga kaibigan ko, mga bata, dun sa probinsya, mga kalaro ko dun, mga yung nangangalakal na mga bote, gayon, nagtre-trade sila ng bote to money. So junk shop, yung mga junk shop, mga ganon. Sabi ko ganyan, paano ba yan? Sabi, baka pwede ko naman maranasan yan. Ano yung dati? So ginawa ko dati, sige, sumama ka sa amin. Pupunta kami ng Banawi Rice Terraces. Siyempre, bata ako nun. Banawi Rice Terraces. Sabi ko, sige, game ako dyan. Tapos ang pagpunta namin doon, ang hirap pala. Bote, bakal. Sabi ko, tapos bibili kami ng mga bote, bakal doon. Tapos ibibenta namin sa junk shop na mas mahal. So doon, kumita ako 200 pesos. Tapos, wow, may 200 pesos ako nang hindi ako humingi sa magulang ko. Saan ko kaya ito gagamitin? So, yun, tinago ko lang. Tapos, minsan ko lang nagawa yun dahil pinagbawalan ako ng nanay ko. Sabi ko, huwag ka nang sasama ng ganyan. Bakal bote, gano'n. Oo, sabi ko, kasi mahirap yung ganyan. Gusto mo ba? Kasi mataas kasi pangarap ng nanay ko para sa akin. So, gusto niya may mangyari sa akin na mas mataas na kumbaga parang gusto ko maging sundalo ka o kaya gusto ko professional ka o kaya ganun. Ganun ka taas yung
ng tingin sa akin ng magulang ko. Which is, kahit pa paano naman, sana maging proud Oo sila sa naman, akin. proud na proud Yeah. sa'yo yung parents mo, panigurado. So yun, anyways, bumalik tayo sa'yo, Zeus. Alam ko nga ako rin nag-interview sa'yo. Oo nga. Pero ayun nga, Collins. Lahat tayo may pinagdaanan diba? talaga na matitinding ano eh. Pero yun yung mga nagpapatibay kasi sa atin. Diba? Hindi natin, parang pag hindi mo na experience yung ganun, parang lalamya-lamya ka eh. Parang hindi mo hindi ka fighter kumbaga. Hindi ka warrior na kahit saan ka ilagay. Tayo kasi kahit saan ilagay, kaya natin. Kahit humarap. Humarap. Fit ka. Kumbaga parang kasi sa buhay, hindi ka talaga ititreat ng mundo ng light lang. Na soft lang. Hindi ka ititreat ng mundo. Totoo yan, kahit na sino sa atin. Lahat tayo may problema. Kahit may yaman, may hirap, lahat may iba't ibang klaseng problema sa atin. Sabi nga nila, kaya choose your hard. Mamili ka kung saan ka maghihirap. Kasi either maghirap ka na andyan ka lang, nakaupo ka lang, sige maghirap ka, andyan bored ka. Pero kung gusto mo maghirap na mag-hard work ka, nagtatrabaho ka, pero masarap rin ang kapalit, 'di ba? So choose your hard. So kailangan mo talagang maging magpakalalaki sa mundo dito. Lalo na tayo sa atin, 'di ba? Kumbaga, tayo kasi mga lalaki, kailangan tayo ang mga provider eh. Oo. Dapat sa family natin eh. Kumbaga, tayo yung tatayong haligi. Kumbaga, ito ang gusto ko kumbaga nasa ating nakasalalay sa atin mismo, sa ating mga lalaki. Hindi lang rin naman sa atin, andyan rin ang suporta sa atin ng mga partner natin, ganito ganyan, na mga babae na paano natin gagawin yung buhay ng magiging family natin. So nasa sa atin 'yan. Tsaka kaya dapat lagi tayo nagpapalakas. Tawan, di ba? Kasi kung mahina tayo, paano na sila? Kaya dapat sarili muna natin yung pinapalakas natin para ma-share natin yung ano natin sa iba, di ba? Sa iba, oo, tama. Diba? Kaya tama rin 'yan, 'di ba, Collins, na mas kailangan na alagaan mo muna yung sarili mo na kesa sa iba. Kasi once na hindi mo inalagaan yung sarili mo, mas hindi ka makakatulong sa iba. 'Di ba, Collins? Mapapagod ka eh. Kumbaga, hindi ka pa malakas, pagod ka na eh. Kakabigay, kakaano. Pero yung inaano muna yung sarili mo na, yung handa ka muna, marami kang bala, bibigyan mo naman sila ng bala kasi sapat na yung bala na nasa iyo, di ba? Parang ganun eh. Feeling ko, yan, makaka-relate dyan yung mga lahat ng mga breadwinners. Di ba? Lahat ng mga breadwinners yan na, kasi tayo bilang mga breadwinners na minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin dahil bigay tayo ng bigay, nakakalimutan na natin yung sarili natin na hindi na natin nabibigyan ng oras yung sarili natin. Hindi naman masama yun eh. Kasi hindi masama yun. Ano yan eh, ano ng puso natin yan, lalo na tayo mga Pilipino. Kumbaga sa pamilya natin, malambot tayo eh. Pagdating sa pamilya talagang, sige, ang ano nga eh, ang isip nga ng mga Pilipino parang, sige, magtatrabaho ko para sa inyo. Ganun lagi di ba? Ganun lagi. Kasi hindi ko alam sa ibang bansa, di ba? Yung iisip naman nila like, tatrabaho ko para sa sarili ko. Pag 18 years old ka na, alis ka na. Pero tayo kasi, tayo mga Pilipino. Malambot kasi yung puso natin, lalo na pag sa pamilya na yung pinag-uusapan, di ba? Totoo. Magtatrabaho ko, kakayod ako para sa pamilya ko. Ganun lagi tayo eh. So, ano lang yun eh, okay lang yun dahil ayun yung nararamdaman ng puso natin. Totoo. Di ba? Pero, syempre, kailangan pa rin balanse. Kailangan mo pa rin isipin yung sarili mo. Na, ayun nga, kailangan sarili mo muna din na pag okay ka na, okay, solve na ako. Ano na ako, yung puno ka na, di ba? Si-share ko na yung mga kayo naman. Ito na sa inyo, para sa inyo to. Ito yung reward nyo sa paghihintay nyo. Di ba? Kumaga, hintayin nyo lang ako 1 to 2 years. Tapos, sabi nyo, after 1 to 2 years, ito na. Yung pinakahihintay nyo na dati hindi ako makapagbigay, pero ngayon, ito na. Salamat sa paghihintay nyo sa akin. Di ba? Pero yun yung mas sobrang nakaka-proud sa sarili mo at syempre para sa pamilya mo rin. Anyways, di ba? Sarap sa pakiramdam. Masarap lang, pag sa pamilya talaga, yung tayo eh. Family man din kasi to si Zeus Collins. Lalo na kapag pagdating sa pamilya, pagdating din sa kaibigan,
Grabe to si Zeus. Kaya ang dami, napakaraming kaibigan nito eh. Napakabait netong taong to. Tignan mo. Oo nga, hindi totoo. Totoo. Lahat ng mga sinasabi ko. Anyways, yun nga. Bukod sa pagsasayaw, Collins, ano pa yung mga ibang pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon, syempre, ngayon nga pumasok na yung sa Lekatsu, di ba? Kasi ano yan eh, nagsimula yan nung pandemic. Talagang halos Sige. ubus tayo eh. From the start, Lekatsu, it's all about business from the start. Paano nagsimula yung Lekatsu? Nagsimula yan nung pandemic, 2021, ng mga ganon. Kasi ano tayo eh, di ba? Sarado ABS. Sarado eh. Tapos walang mga shows. Shows. So talagang kala natin ilang buwan lang yung pandemic, di ba? So naubos tayo. Ubos talaga. Ubus talaga. Alam mo yung talagang 50K na lang yung pera ko. So? 50K na lang sa savings lahat ha. Siyempre, mabilis lang yun. Oo, mabilis lang yun. Kung iisipin mo, wala akong show, walang papasok sa akin, tapos 50K, hindi lang naman yung sarili ko yung bubuhayin ko. Siyempre, yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko. Ubus agad to. Sabi ko, ano bang pwedeng, kinausap ko si Pauline. Sabi ko, ano kayang pwede natin i-business na pang-sustain lang, yung kahit hindi malaki yung lang, masustain saktuhan na. lang. Tapos yun, isip pa, yun nga yung Bams Clothing, kaso hindi na Oo, nagtuloy nga yan. Hindi man wala na, hindi ko na natuloy kasi nga, nung lumabas na yung Lekatsu, tapos yan, usap kami ni Pauline, sige, ganto magano tayo, ramen. Ramen, ramen. Yung taramen. Oo, ramen. Tapos yan, franchise kami, ganon. Siyempre, ambagan kami, yung 50K, maliit lang yun eh. So, ambagan kami nila Kuya Raf, sila Carlo, sila Ate Zian. Ambagan kami para makakapag-franchise kami nung ramen. Tapos, after nung ramen, para mga 1 buwan, 2 buwan pa lang, nag-boom. Siyempre, sa tulong nyo rin yun. Diba, siyempre, nakilala agad. Yan, pila yung mga tao, daming bumibili. Grabe yung sales, 1 buwan pa lang, parang 250,000, ganon. Ano naramdaman mo noon, nung time na yun, nung first Nagulat month? kami lahat. Nagulat kami lahat, ha? Ba't ganito? Kiosk lang yun, maliit. Kikita ng 1 buwan, 250,000, tapos 1 buwan ulit. So, nakaisip kami ng idea, pwede to. Tapos tayo yung magpapa-franchise, yung ganon. Doon na pumasok. Oo, doon pumasok. Siyempre, sila Kuya Raf, ganyan. Yan, nag-usap kami. Sige, ano bang pwede? So, yung mga katsu, yung mga madali lang lutuin. Siyempre, katsu, prito. Ano lang yun. Ayun nga, tapos pangalan, Lekatsu. So, ayun na, itinayo na namin siya agad, 2 months pa lang yung ramen. Ganon din, kiosk din. Tapos yun, nag-boom, tapos nag-open kami for franchise. Dami na nag-franchise agad. Para mga 2 months pa lang, may 3, 4 na agad nag-franchise. Wow. Grabe, hanggang ngayon, na. So, nakailan ng franchise? Ilan na ngayon lahat ng branches nyo? 58, ganon. 58 branches of Lekatsu. 58 ngayon. Tapos, may 4 or 3 pang mag-open. Kaya 60 plus na tuloy-tuloy. Kaya sobrang blessed, 'di ba? Talagang as in na doon ko nasabi na talagang si Lord yung magpo-provide sa atin. 'Di ba? Yung kahit anong mo, po-provide ka niya kung ano yung kailangan mo talaga eh. Kaya grabe yan. 'Di ba? Wala tayong show noon, tapos ayun nga sarado yung ABS, pero tignan mo, nakaraos hanggang ngayon ini-interview mo ako, buhay, 'di ba? Na parang nakalagpas tayo sa mga ganong pandemic. Grabe yan. Ayun nga guys, matutunghayan natin kung paano ba nagsimula si Zeus Collins sa pagiging artista sa show business. Ako nagsimula talaga ako sa PBB yan. Diyan ako talaga nag-start. Nag-audition ako. Pumila ako ng 1 PM. Tapos as in sobrang gutom na gutom kasi ang haba ng pila, sobrang daming pumipila talaga. Ang daming gustong maging artista talaga, 'di ba? Sa lalo na yung mga Pilipino way back, kaya nga nag-audition din ako 'di ba? Tas hanggang 1 AM doon natapos, tas hindi ako natanggap noon. Hindi ako natanggap noon. So paano yun? Parang lang ako, 4 na level lang ako. Una, pasok. Kasi ilang oras eh. Tapos 4, doon ako natanggal. 1 AM. 1 AM 1 AM. Pero may mga nakapila pa doon ha. Yung mga nakapasok ng mga level. Tapos ako hindi ako nakapila. So
So sabi ko, okay lang, sige, ganun talaga ang buhay. Talagang hindi mo masasabi. Minsan talaga, hindi ka matatanggap or ano. So, yun, diretso lang ako. Hanggang sa 3 days, nagpatawag ang Showtime. Showtime. Nagpatawag ang Showtime na kailangan ng na may segment kasi sila yung twerking girls. Naalala ko yun. Oo. Naalala ko. Tapos nagpahanap sila ng nagtotorotot lang na maganda katawan na sumasayaw. Grabe, batak to si Zeus. Oo. Grabe. Batak sa hindi yung batak sa batak sa gym, batak sa workout. Sa workout. So, ayun, nagpatawag sila. So, si Sir Bon, pinasa niya yung profile ko, yung ko, nagustuhan nila. Pinatawag ako sa Showtime ngayon. So, ako yung parang segment na totoroto, tabang contestant number 1, twerking girls, ganito. Tapos ako yung gaganyan. Ako yung extra lang, ganun lang. Mga 1 linggo pa lang, pinatawag ako. Siguro napanood ako nung boss, sila Direk Loren, sila Direk Gilmer, sa PBB. Pinatawag ako ngayon. Zeus, kailangan sakto yung twerking girls na tanggal yung segment nila kasi nga parang yung MTRCB nagka-twerk yung mga girls. So pinagbawal. Sumakto, pinatawag ako. Pauwi na ako noon. Novaliches, pinatawag ako, balik ulit ako ng ABS. Tapos pagdating ko doon, may camera, may nandyan sila, ganyan-ganyan, mga boss. Sila Direk Loren. Tapos in-interview ako. Anong pangalan? Collins Arellano, ganto. Ilan taon? Nag-audition ka na ba sa PBB? Sabi sa akin. Sabi ko, ay, opo. Yung nakaraang araw lang po nag-audition po. Hindi po. Nag-audition. Hindi nila ako nakilala. Binalikan nila ngayon. Hindi nila ako nakilala. Tinignan nila yung ulit. Oo nga, nag-audition ka nga. Ganyan. Tapos, pero kasi nung time na yun, audition, yung sa level na yun, walang sayaw So, hindi ko napakita yung sayaw nung time na yun. Tapos nung nakita nila dun mismo. Nung pinatawag ako, so anong pinagkakaba mo? Ito na, dancer po. Sige nga, sample ka nga. Sample ako sa'yo. Pinakita ako lahat ng nalalaman ko sa sayaw. Lahat. Tumbling, breakdance, ganyan. Nagulat sila na hindi nila nakita noon doon sa audition. Unang audition. Tapos yun, okay, sige. Mga 3 days pa lang, inano na nila ako na, papasok na si Zeus. Gulat ako. Parang syempre ako tuwan-tuwa. Talaga ba? Totoo ba? Kasi kala ko parang wala nang pag-asa Kaya nga yun yung sinasabi natin na hindi, yung kahit yung kahit anong takas mo, doon ka ilalagay na Lord kung ano yung kapalaran mo talaga Ganon siya 'di ba? Ganon siya yung ikaw nagpupumilit na, hindi, dito ako. Si Lord, dito ka nga. Ang kulit mo di ba? Ang kulit mo dito ka, wag ka nang lumihis. Di ba? Hindi, gusto ko to kasi mas komportable. Hindi nga, ganun talaga. Doon ko na yun na, grabe, hindi ako natanggap. Tapos, nagpatawag ang Showtime, pumunta ako, tapos natanggal yung segment na yun. Kumbaga ganun siya. Tapos biglang dun pa rin pala yung bagsak ko rin talaga. So, 3 days pa lang, pinapasok na ako ng PBB noon. Yun. Kaya doon nag-start yung, syempre, kala ko naman parang masaya sa PBB, kaya tuwan-tuwa ako, nasa PBB na ako, may mga task tayo, tapos nakilala ko na kayo. Tapos yung after nun, syempre, nabuo na yung hashtags. Okay. Yun na yun. Tapos ito, tuloy-tuloy na. Grabe, no? Kung ipupunta ka talaga ni God kung saan ka mag-fit, doon ka talaga. Yung ganda na sinabi mo doon Meron kasi tayong meron tayong mga gusto na ayaw ni Lord. Like para sa'yo. Na kunwari dito ka pinapadaan, ikaw naman nagpupumilit ka dito. Hindi, gusto ko dito, Lord. Inom ako kasama yung mga barkada ko, ganyan. Inom ako dito. Pero ang gusto niya, hindi, dito ka lang. Focus ka lang sa pamilya mo, ganyan. Tayo gusto natin, 'di ba? Makulit tayo Makulit tayo, ang iniisip kasi natin lagi yung sa atin lang kung saan tayo komportable, kung saan tayo masaya. Pero 'di ba, hindi na ayaw natin na daanan natin to kasi alam natin may problema yan Pero after naman nung problema na yun, grabe naman yung ibibigay sa'yo. Oo, grabe. Kaya nga 'di ba, yung blessing na magugulat ka na lang. Wow, 'di ba? Ganon.
Tamang-tama yan sa mga taong down ngayon eh. Oo. Tamang-tama yan sa mga taong down ngayon na ang kala nila is yun na yung path nila pero hindi nila alam na kasama yan sa proseso na kailangan mo lang talagang harapin eh. Kaysa takasan mo yung problema, kailangan mo siyang harapin, kailangan mo siyang solusyonan, 'di ba? Kasi once na masolusyonan mo yung mga bagay na yun, meron ka palit na mas ikakaginhawa ng At saka buhay. inaalaw ni Lord yan na maranasan natin. Kasi yun yung magpapatibay sa atin yan. Yeah, tama yan. Kanina pa yun eh. Kumbaga Kasi parang, kung wala kang problema, walang dating yung buhay para sa akin Parang andali lang. Makit ka lang, sinubong mo lang, kumain ka na. kumbaga, Pero 'di ba, parang pag ikaw, ang sarap parang ikaw nagluto, ikaw yung nagproseso, ganyan. Pag kumain ka, ma-appreciate mo talaga, Ma-appreciate. luto to, sarap nito. 'Di ba, parang ganoon Parang pag ikaw, parang pagkakain ka na lang, susubo ka na lang, may masasabi ka pa parang alat nun Sino nagluto nun? Nagrereklamo ka pa, di ba? Ikaw, kahit maalat yung kinain mo dahil ikaw mismo, dugot pawis mo yung sarili mo talaga, di ba? Masarap. Di mo lumalabas yung pagkalalim mo. Di ba? Yung ganun Di ba? Kape Malalim tayo. din to eh. Sarap ng Itsura. sa Itsura Coffee. Pero totoo yan eh. Giging fresh ka pagka Anyways, yun nga. Si Jimboy, ganyan ka rin Ano? Ganyan ka din pag nagkukwentuhan tayo na tayo lang, kami mga hashtags. Sobrang lupit na ito ni Jimboy talaga. Minsan lang. Minsan lang. Minsan lang. Kasi syempre, bilang boys sa dressing room, puro kalokohan lang kami dun eh. Oo, puro Pero pagdating sa mga usapang seryosohan, si Jimboy na aasahan nyo dyan. Hindi. Kayo rin, ganun din naman. Si Nico, ganyan din. Oo, si Nico kasi malalim din. nakikita natin siguro sa mga social media or sa TV na makulit, pero ano rin yun. Malalim din yun. Grabe. Ayun nga, patungkol nga dun sa sinabi mo na kasi yun talaga maghuhulma sa sarili mo yung problema eh. Yun talaga. Kasi Iaalaw mo yan. Gusto lang ni Lord na may gawin ka. No. So yun nga. Kailangan mong may gawa. Hindi pa pwede yung maglulugmok ka lang na, Lord, ang dami kong problema. Diba? Ang dami kong problema. Meron kasi tayong mga gusto na, ayun nga, yung ayaw ni Lord. Like, ikaw, Lord, gusto ko ng kotse, gusto ko ng ganyan. Pray ka ng pray. Pero sige, hindi. Diba? Ayun yung gusto mo. Pero ayaw ni Lord. Kasi unang-una sa lahat, ba't kanya bibigyan? Wala ka pang lisensya. Diba? Parang ganun Pero ang iniisip mo, Lord, gusto ko mag-kotse, ganyan. Diba? Wala kang lisensya, ba't kita bibigyan? Gumalaw ka muna. Gets mo? Yeah. Parang ganun May mga gusto tayo nakala natin, okay lang, masaya lang. Pero gusto ni may proseso. Mag-drive ka muna, di ka nga marunong mag-drive Pag binigyan kita, magagamit mo ba? Parang ganun Relax ka lang, mag-ano ka muna. Di ba? Training ka muna. Di ba? Parang ganun. Hindi ka pa pwede nakaupo lang na nakaganyan, nanghihingi ka ng hihingi. Yeah. pero ang ganda ng sinabi mo. Hindi nga